Panahon na para sabihin natin, tama na ang kabulastugan, tama na ang kabangagan, tama na ang kakaparty. Ewan ko kung saan ang gagaling itong mga sinasabi ni Torre, pero it is impossible for Torre to speak this way nang wala siyang bendisyon mula sa kanyang amo. Kaya dahil po rito, minamarapat namin na manawagan na sa inyo. Hindi po kami nananawagan ng revolusyon. Nananawagan kami para magkaisa ang mga boses natin at sabihin natin kay Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos, umalis ka na riyan bago sumapit ang dapit hapon ng iyong buhay. What's up mga kababayan, New Stepfathers here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Dr. Lorin Badoy, Ka Eric, Sir Jason Sa at marami pang iba mga kababayan. Grabehan na ang nangyayari sa compound ng KOJC mga kababayan na kung saan ay sapilitan na ngang nilusob ng mga kapulisan ni Torre ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe naman yan na kung saan ay ginagamitan na ng dahas at wala nang pakialam kung may mamatay o masugatan di umano itong si Torre sapagkat may basbas di umano ito nang nasa itataas. Nabali-balita pala mga kababayan na itong ulo ni Pastor Kibuloy, buhay man o hindi, ay gagawing kapitalista di umano ni Bongbong Marcos para mabayaran ang mga utang na mayroon siya sa bansang Amerika. Naku naman po, sa madaling salita mga kababayan, ang nangyayari ngayon na kaguluhan kina Pastor Kibuloy bunsod ng may negosasyon sina BBM at ang Amerika na once na mahuli nga itong si Pastor Kibuloy, fully paid na ito sa kanyang mga utang na natanggap mula sa mga kano. Kaya naman pala ganito na lang walang pakialam ang ating presidente sa nangyayari ngayon sa Davao. At ganito na lang din kagusto itong si Torre na mahuli talaga itong si Pastor Kibuloy dahil win-win situation nga. Una, itong si Torre magiging future PNP chief kapalit ni Marbil at makakatanggap siya ng reward money. At pangalawa, mafu-fully paid nga itong si BBM sa mga kano. Hay nako. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung pansin nyo, totally blackout ang mga bayarang media sa mga nangyayari ngayon sa Davao, na hindi nila pinapakita ito sapagkat nga binayaran na ng administrasyon. At sa social media lamang makikita ang mga karahasan na sinasapit ng mga kababayan nating taga Mindanao. Na kung gusto nyo makita ang katotohanan mga kababayan, maaari nyo itong makita sa social media. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, ang ulo niyan, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangang administration nito na si Marcos, itong mga alipores niya, si PNP, si Marvel, lalo na itong si Torre na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOJC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kaming tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan. Bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon, ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mahal na pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Extradition. Pero gusto nyo sumurkat. Anong gusto nyo? Shoot to kill. Rendition. Papatay nyo. Kaya ganun lang pala. Paglusob ninyo, dala-dala matataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas,
bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa na pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan mga kababayan. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na pagkikipaglaban na ito. Kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito, wala po kaming baril dito, hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Torre, basagulero, bandido, akala niya, bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan, ang aming karapatan, tatayuan at tatayuan po namin ito kahit ikamatay pa namin. Thank you very much, Brother Calon. Dr. Di naman kasi talaga makatao itong ginagawa ngayon. Itong si Torre, no? Mantakin nyo yun mga kababayan. Sa pilitan na nila ngayon nilusob ang compound ng KOJC at dumaan pa nga sila sa pinakalikod ng compound na kung saan sinira nila ang mga nakaharang doon. Grabe naman. Would you like to add? Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako. Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod na dito kay Bongbong Marcos, ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya mayor lang. But I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way that when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at ramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga pangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, eto na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bobomba ng tubig, babarilin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito, eto na to mga kababayan, eto na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas. Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas na matagal nang nilugmok ng mga magnanakaw sa gobyerno na hanggang ngayon ay namamayagpag. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa broadcast na ito. Ako bilang isang magsasaka ay kaisa sa panawagan na panahon na
para sabihin sa iyo, Ginoong Bonget Marcos, na wala ka ng karapatang mamuno sa bansang ito. Sa ngalan sa akong mga Correct, mga kauban, kababayan. sa akong banay, ug sa tanang mga Bisaya nga nagtan-aw ug nagsulong karon, ang among panawagan kaninyo niabot na ang higayon nga atong barugan, ang atong mga katungod nga mabuhi og disente ning nasod nga tabunon. Wa na'y panahon para magsigi kitag agwanta sa mga kapait ug mga kaparaot nga hatag gimugna niining rehimeng Marcos. Karengang gapong kabalenta mong Manuel Bengen. Pakidwang mipuke kayo. Ingtukyan nyo kami. Kening kekeng daraptan nganing bengay ti. Bang kanita aparatang tamo keng kapamilya tanan ning kagawan mi. Nung nanoing dapat tamong gawan para apalakwan tayo ining damonyos ang makatuknang keng Malacanang. Na po biro yung malalyari. And to our listeners of Suarasug Media, also known as Sunshine Media Network International. Muli po kaming sumasaimpapawid sa iba't ibang kaparaanan upang manawagan na magkaisa ang Pilipino para isuka ang nakakarimarim na rehimeng ito. Panahon na para tumindig tayo. Panahon na para sabihin natin, tama na ang kabulastugan, tama na ang kabangagan, tama na ang kakaparty. Marami ang gutom. Alam ko marami. Yung mga kababayan natin kanina pa nagpaparating. Sa mga taga Batangas, mga taga Malabon, sa lahat po ng inaabot ng ating pagsasaimpapawid ngayon. Ulitin po namin. Itong mga pananakot, ako'y nagitla eh. Alam nyo naman, ako'y palabiro. Pero nung makita ko itong lahat ng mga sinasabing gagawin nila oras sa paglusob nila rito, na wala nang kikilalaning batas. Na ultimong mga pasaring, ewan ko kung saan ang gagaling itong mga sinasabi ni Torre, pero it is impossible for Torre to speak this way nang wala siyang bendisyon mula sa kanyang amo. Kaya, dahil po rito, minamarapat namin na manawagan na sa inyo. Hindi po kami nananawagan ng revolusyon. Nananawagan kami para magkaisa ang mga boses natin at sabihin natin kay Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos, umalis ka na riyan bago sumapit ang dapit hapon ng iyong buhay. Thank you, Sir Jay. Magandang gabi po sa lahat at meron po tayong natanggap na balita at ito po ang gagawin. Agree ba kayo doon sa winika ni Sir Jason sa mga kababayan? Nasira na talaga ang kredibilidad, no, at integridad ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Sapagkat panay na lang ba ganito mga kababayan na tahimik pagdating sa mga issue at suliranin ng ating bansa? Ang daming nangyayaring di maganda ngayon sa ating bansa mga kababayan at palubha ng palubha sa mga krimen, pero wala man narinig sa bibig ni BBM kung paano susolusyonan ito. Ay nako, saan pupulutin ng ordinaryong mamamayan? Ng mga pulis. Magpe-play ng nakakabingi na sounds para umalis ang mga tao sa gate. Hindi na mag-a-announce ng authority o magpapakita ng warrant. Bobombahin ang mga gates. Huhulihin ang mga lawyers. Poposasan ang sino man magpapakita ng resistance. Babarilin kung magwa-water cannon. At ito po ang ating narinig, ang KOJC ay handang mamatay. Sana po, President Marcos, tayuan mo ito kasi dadanak po ang dugo. Wala pong armas dito sa loob kung hindi panalangin at kamera. Meron ka pong magagawa, Marcos. Panindigan mo ito kasi kung ipagpapatuloy ni terorista ang pagsugod dito, hindi po ibibigay ng KOJC. At kung tutuluyan mo yung mga sinabi ko, medyo hindi po maganda ang mangyayari dito. Kaya po, Marcos, pumagitna ka. At kung hindi, bukas, sa Malacanang. Huwag na po nating paabutin doon. Awatin mo na
ang iyong kampon. Dahil ikaw ang presidente, may magagawa ka. Be strong. Dapat ka nang manindigan kung kaya mo. Magandang gabi po sa lahat. At malinaw yun before si Boss Dada, tsaka yung karagdagang rejoinder ng mga kasama ko. Ang lahat ng ito nagmumula sa pagpapabaya at pangungonsinti ni Marcos Jr. sa illegal na maniobra ng mga tauhan niya na kagustuhan niya ring mangyari sapagkat na-hostage na siya ng Amerika. Noong December 21, 2023, hiniling sa kanya sa bahagi ni Pastor Kibuloy na kung ano man ang mga kaso na binubuhay sa Pilipinas, ipadaan sa proseso ng justice system sa Pilipinas at magpahayag siya ng kategorikal na pagtutol sa pangingialam ng FBI, ng US Treasury Department at iba pang puwersa ng gobyerno ng Amerika para pakialaman ang internal na usapin sa mga binubuhay na kaso laban kay Pastor Kibuloy, lalo na ang illegal na extraordinary rendition that will result to assassination. Hindi po niya ito pinirmahan, ayaw niya sapagkat siya pala ay nakipagkasundo sa gobyerno ni Biden sa Amerika na ibibigay ang ulo ni Pastor at ng Kingdom of Jesus Christ na isang Pilipino sapagkat ang kanyang mga kaso sa illegal at ninakaw ng mga pera at pondo at yaman ng kanilang pamilya ay nakasalang sa kanilang lobby operation Grabe na ito naman yan. ay mabitawan sa kontrol ng Amerika at maibalik at maging bahagi ng kanilang pasasaan na yaman. So ibinenta niya ang ulo ng kapwa Pilipino at pababayaan niya ang ating mga kababayan doon sa pangingialam na at abuso ng Amerika para lamang masunod ang gusto nila sa pera ng mga nakaw na yaman na maibalik sa kanila at manatili siya sa poder, ikakapital niya si Pastor. At pangalawa, ito rin po ang nakikita natin na kanyang kasunduan ng patago. Dinidiskartihan niya ang mga Pilipino na kunwari tututulan niya ang pangingialam ng International Criminal Court. Bugos at illegal ito na entity in as far as Philippine Internal Judicial and Justice System is concerned. Pero yun pala, maniobra niya rin. Sapagkat kung ano ang kanyang diskarte ang nagpapatupad ang kanyang Secretary of Justice, ang pulis at mga tauhan niya. Samantalang siya ay kunwari walang alam at kunwari ay nagplay na bait-baitan. Ito po lahat ang binabanggit ng aking mga kasama. Isang tawag niya lang kay Abalos, itigil nyo na yan, ang kabaliwan na yan. Itigil nyo na yan, Marbel, sapagkat ang mga taong yan ay sibilyan. Hanapin nyo si Pastor Kibuloy, hindi sa pamamaraan na nilalabag ninyong batas at inaabuso ninyong poder sa law enforcement at ginagamit nyo ito para lumabas na kayo ay above and beyond the law at sobra pa kayo sa batas. Nakikita niya ito, subalit gusto niya ito. Kaya ito nagaganap. Kaya tama ang lohika ng panawagan ng mamamayan ngayon na sinimulan ng pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ at sinusuportahan namin ito. Ang isang presidente na ang kanyang mental state at ang kanyang direksyon sa pamumuno ay apektado ng kanyang mental health dahil nga sa issue ng abuso sa droga at ang kanyang pagkatao na walang paninindigan at ang kanyang interes ay nabubulid sa interes ng malalaking mga negosyante at politiko at hindi sa interes ng mamamayang Pilipino, walang dahilan na magduda tayo nang nagpapatakbo sa kanya maliban sa pangingialam at kontrol ng Estados Unidos ay ang mga may interes na nakapaligid sa kanya. Kagaya ni Lisa Araneta na asawa niya na walang kahihiyang inaamin naman by acts ng kanya mga pangingialam na siya talagang nagpapatakbo day to day sa gobyernong ito. Illegal ito! At hindi ito pwede pabayaan ng presidente. Yan ang ibig sabihin ng betrayal of public trust or political adultery. Pagtataksil ni Marcos sa kanyang kasunduan na pinasok sa mamamayang Pilipino. Ganyan din ang ginagawa ni Martin Romualdez. Ayuda there, ayuda here. Pero pundo ng bayan nasa sait at nauubos samantalang kinukurakot nila at nagdidisguise na nag-aayuda para ibilhin ang political patronage na estilo ng kanilang diskarte sa mga taong bayan. At wala siyang ginagawa na pigilan ang bilyon-bilyon hanggang trilyones na nakukurakot at nakukulimbat na mga perang ito. Yun pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng betrayal of public trust o political adultery o pagtataksil sa kanyang tungkulin sa bayan. At dahil dyan, may posisyon at tungkulin ang mamamayan bilang mga mabuting mamamayan na bawiin sa kanya.
ang mandato na yan. At yan ay tamang dapat gawin. Yan po ang historical na misyon ng mamamayang Pilipino. At nagpapasalamat tayo sa Kingdom of Jesus Christ for leading us the way to realize na hindi na po natin pwedeng patagalin pa ang pananatili ng isang presidente kagaya ni Marcos Jr. kung saan ang puder ay nagagamit ng mga taong abusado kasama po ang mga walang damdamin at gahaman sa ganansya at pera na malalaking negosyante na kanyang mga barkada. At nalulugmok by the day, each day, ang taong bayan. Maraming salamat ka, Eric. Nais namin kuhain ng side ng KOJC kaugnay dun sa usapin na binenta na ng administrasyon na to tayo sa mga Amerikano. Nais natin makuha ang side po ng Kingdom of Jesus Christ patungkol dito. Sister Nori? Yes, kanina yung sinabi ko sa opening statement. Binenta nga talaga ni Bongbong Marcos ang ating mahal na pastor doon sa Amerika. Hindi niya pipirmahan, hindi niya gagarantiyahan na walang extraordinary rendition, na wala dapat extraordinary rendition, dapat nagarantiya siya. Pero yun na nga, hindi siya pumirma. May collusion na nga, sinabi na rin ng ating mga kasama dito, may conspiracy. Kaya, ito ngayon ang nangyayari, sunod-sunod. Hindi lang naman si Toro, hindi lang sila Marbil. Si Bongbong Marcos nga may pakana nito. Kasi wala naman silang kapangyarihan na gawin to sa Kingdom of Jesus Christ. Si Bongbong Marcos lang. So, binenta na niya. Pinagbili na niya si Pastor sa Amerika. Hindi lang si Pastor, ang buong Pilipinas. Kaya, alipin tayo. Dahil alipin ng si Bongbong Marcos ng Amerika. Hindi na kasi namin sinusuportahan ang pagiging presidente niya. Si Bongbong Marcos, ang pinaglilingkuran ng mga Kano, ang mga puti, hindi ang Pilipino. So, hindi man lang niya binigyan ng karapatan ng ating mahal na pastor o lahat ng mga Pilipino for that sake. Pero sa KOJC, ito nga talaga ang nangyayari ngayon. Ibinenta na, ipinagbili na ni Marcos sa mga Amerikano si pastor. Na-mention ni ka Eric yung December 21, 2023. Meron ng kolusyon na nangyari. May conspiracy na nangyari. Kapalit ng kanilang kayamanan, kapalit ng mga EDCA site, kapalit kasi kailangan din ng Amerika ang Pilipinas para sa kanila mga military na mga bases dito. Yun, EDCA. At yun nga, pinaka reason kung bakit nagkakagame ito sa KOJC, grabe yung panggigipit. Grabe talaga. Lahat na ng ahensya ng gobyerno, hindi magagawa ng DOJ lang yan. Hindi magagawa lang ng Kongreso lang yan. Hindi magagawa ng Senado lang yan. Hindi magagawa ng PNP lang yan. So, sino ang magkagagawa nito? Sino ang nagbasbas nito? Si Bongbong Marcos. So, yun ang panawagan namin sa lahat ng Kingdom of Jesus Christ members uli. Dahil hindi man lang siya pumirma, hindi siya naggarantiya na walang extraordinary rendition na mangyari o hindi makikialam ang Amerika at dapat extradition treaty ang susundin para maharap din ni pastor yung kaso niya sa Amerika. Pero hindi siya pumirma, hindi niya ginarantiya ang karapatan ng ating mahal na pastor. Kapalit nga ng kayamanan nila, ng kanilang mga at ng EDCA sites, lahat pinagbili na. So, hindi lang si pastor, buong Pilipinas. So, ayaw niyang ma-offend ang Amerika. Pero, kaya niyang patayin ang kapwa niya Pilipino. Pinapatay na niya ang Pilipinas. You are bleeding this nation dry, Bongbong Marcos. Yung corruption niyo araw-araw, di na Grabe talaga mga masikmura. kababayan. Ang kahirapan na nakikita. This country is sick kasi sick yung namamahala dito. So, panahon na talaga na bumaba ka dahil wala ka ng karapatang mamuno pa sa bansang Pilipinas. So lahat ng magmamahal sa Pilipinas, hindi lang KOJC members, sa lahat talaga ng mga Pilipino, ito na naman muli, nanawagan kami. Panahon na, i-withdraw na natin ang support dahil wala naman talaga tayong presidente. Hindi naman siyang namamahala. Masakit man at binoto natin siya, ito ang nangyari. Hindi siya namuno o namamahala sa ating bansang Pilipinas. So, yun ang masasabi ko sa KOJC, muli, pinagbili niya si pastor sa Amerika. Hindi man lang niya binigyan ng karapatan ng ating mahal na pastor. Hindi niya man lang nabigyan ang constitutional rights ng ating mahal na pastor para harapin. Hindi, kasi nga, ma-offend niya ang Amerika. Ulitin ko, ma-offend niya ang Amerika. Yun lang, Pero, wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Pastor, isang Pilipino rin. Citizen din si pastor. Nagmamahal sa ating bayan.
nagmamahal siya sa ating bansa. Pero wala yan kay Bongbong Marcos. So, wala ka na rin sa amin ngayon. Yun. Para sa QJC. I-clarify ko lang po ha. Sige po. Why is it that KOJC is insisting for this written declaration? Ako po, I have to clarify kasi ako ang abogado dito. No? Is it legally reasonable for Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-insist ng written declaration that the United States of America shall not extraordinarily render Pastor Apollo C. Quiboloy to United States of America? May karapatan ba siyang i-request yun? Or even i-demand yun? Ang sa tingin ko lang po ay meron. Kasi nga, itong Republican system of government natin, maski i-trace mo sa lahat ng mga political philosophers po, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, John Hobbes, no? We formed this government, we surrender some of our rights in favor of this government. In return, the government should protect us. In return, the government should ensure na yung territorial sovereignty po natin ay ma-maintain. Yung request ni Pastor na baka pwede may written declaration na huwag mo akong i-surrender doon sa Amerika kasi dapat yung proceedings po dito sa Pilipinas ay mananatili at mag-continue na walang interference ng foreign governments is really in pursuance with this consent na binigay ng mga tao para sa gobyerno para protektahan tayo. So, yung gawa ng written declaration sana ni Presidente Marcos ay pursuant lamang doon sa ating nilagdaan, no? Social contract theory na sige, isurrender namin itong mga karapatan naming iba pero protektahan mo rin yung aming karapatan. Ano itong karapatan din na dapat yung soberenya ng ating country ay ma-preserve, no? So yun po ang ini-insist politely ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At maintain sana natin na may written declaration para mag-surrender si Pastor or harapin niya ang kaso, no? Kung kinakailangan na harapin niya ang kaso, he might probably do that, no? So, unreasonable ba na request ito? Sa tingin namin, hindi po unreasonable na request. That is a request merely to insist on our territorial sovereignty. Nicaragua versus US likewise emphasizes that if it is within the territory of a nation, yung lahat ng judicial processes niya should be free from any foreign interference. Pursuant po yan sa international law din. So hindi rin yan unreasonable na request po.